Sa pagpasok ng buwan ng Mayo, papalapit na rin ang araw ng halalan. Habang abala na ang paghahanda ng mga kandidato at mga botante, mahalagang maging handa rin tayo sa ating papel bilang mamamayan. Huwag nating kalimutan ang maayos na pag-uugali at pagsunod sa mga alituntunin ay susi sa isang malinis, maayos at patas na halalan para sa lahat. Ngayon sa Batas et al., tatalakayin natin ang mga katanungang madalas lumalabas tuwing eleksyon. Ano nga ba ang mga dapat na tandaan at dapat gawin sa panahon ng pre-election at mismong araw ng halalan? Alamin natin ang mga sagot dito lang sa Batas et al. Espesyal ang episode natin ngayon kasi sasagutin natin ang mga tanong ng ating mga kababayan na nasa Farmers Market, Cubao, Quezon City. Alamin natin at iba't ibang tanong nila tungkol sa nalalapit na Election Day sa May 12. Mahalaga ang impormasyon at syempre ang goal natin dito ay makatulong sa inyo para maging mas handa at may alam tayo na dapat gawin bago at sa mismong araw ng halalan. Tuloy po ba yung eleksyon sa May 12? Pwede po ba itong ma-postpone? Tuloy na po ang ating halalan sa May 12. Handang-handa na po ang ating Commission on Election at ating mga electoral boards sa buong Pilipinas. Pero ayon sa ating batas sa Omnibus Election Code, kung merong violence, kung merong terrorism, kung sakaling nawawala ang mga automated counting machines at mga balota, pwedeng i-postpone ng ating Commission and Bank ang isang halalan sa isang lugar o sa isang political subdivision. At magkakaroon lamang ng tinatawag natin ng special election kung naayos na ang problema or humupa na yung violence or terrorism. Ayon sa batas, magtatalaga ang ating Commission on Election and Bank ng special election within 30 days kung kailan po humupa na ang dahilan ng postponement. Paalala lang, ang COMELEC and Bank lamang ang pwede mag-postpone. Hindi po ang mga guro ng ating mga electoral boards, hindi po ang mga COMELEC election officer, hindi rin po ang ating chairman ng Commission on Election. Kailangan po yung COMELEC and Bank na binubuo ng ating chairman at 6 na commissioner. Pwede silang mag-postpone kung merong petisyon na galing sa isang botante o isang kandidato at pwede rin po sila mag-postpone kahit wala pong reklamo. Ang tawag natin dito ay motu proprio, ang COMELEC ay magpo-postpone. Anong mga posisyon ang ihahalal sa May 12? Sa darating na May 12, 2025, meron po tayong national and local election. Sa usapin ng national, kalahati po ng ating Senado, 12 po ang ating hinahalal. Kasama rin po sa ihahalal natin yung mga tinatawag nating representatives o kinatawan na binubuo ng House of Representatives. 2 po yan, yung mga tinatawag nating district representatives at ang ating mga party list. Kasama rin po sa halalan ang halalan para sa mga provincial, city at municipal officials. Sa darating na halalan, wala po tayong eleksyon para sa presidente, pangalawang pangulo, wala rin po para sa barangay, at wala rin po, hindi rin po kasama ang mga membro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliament. Kaya't ulitin ko po, senador, representatives, provincial, city and municipal officials sa darating na May 12. Nabalitaan ko po na 3 ang halalan sa taong ito. Totoo po ba ito? Tama ang iyong nabalitaan. Meron tayong 3 eleksyon sa 2025. May 12 para sa senators, representatives, provincial, city, municipal officials. October 13 para sa mga membro ng parlamento ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At sa December 1 po, this year, halal po natin ang mga elective officials ng barangay, ng sangguniang barangay at ng sangguniang kabataan. Kaya ang tawag po ng COMELEC sa 2025 is a super or mega election year dahil 3 po ang ating halalan. Hanggang kailan po pwede yung mga panya? Last day po ng pangangampanya, whether physical at kasama po ang online.
last day po ay May 10 hanggang 12 midnight. Ayon sa ating batas, bawal na pong mangampanya sa May 11. At siyempre, bawal din po mangampanya sa May 12. Ano bang ibig sabihin ng kampanya? Ito yung sinasabi natin sa mga botante, sa taong bayan, na iboto nyo ako or wag nyong iboto ang ibang kandidato. Kaya't sa 2 araw na to, bawal na mamigay ng sample ballot. Bawal na rin magdaos ng mga campaign rally. Bawal na rin mamigay ng mga campaign shirts dahil yan ay anyo ng isang pangangampanya. Muli, hanggang May 10 na lang po, 12 midnight, pwede mangampanya. May 11, May 12, bawal na po. Ito po ang ating next question. Attorney, kung meron po bang kandidatong mag-alok sa akin ng bibilin niya lahat ng aking tinda para iboto lamang siya, pwede po ba yun? Pakiusap lang po, huwag niyo pong tatanggapin ang ganyang alok. Yan po ay tinatawag nating vote buying at kung kayo po ay tatanggap ng offer niya para bilhin ang inyong mga tinda, pakapalit ang pagboto o hindi pagboto sa isang kandidato, kayo naman po ay liable sa vote selling. Whether vote buying or vote selling, yan po ay election offenses. At kung mapapatunayan po ng korte na kayo ay gumawa nito, pwede po kayong makulong anywhere from 1 year to 6 years. Hindi na rin po kayo pwedeng bumoto at hindi na rin po kayo pwedeng manungkulan sa ating pamahalaan. Kung sakali pong may mag-offer sa inyo at hindi nyo tinanggap, yung nag-offer ay liable po for vote buying. Pero pag tinanggap nyo na po, bukod sa nag-offer ng vote buying dahil inyong tinanggap ang offer, kayo po ay liable na for vote selling. Kaya kayo po ay magsumbong. Kung merong ganyang offer, magsumbong po tayo sa COMELEC para po maparusahan ang namimili ng boto. Kung ako ay sasama sa isang rally, pwede ba akong mamigay ng libreng pagkain? Huwag po. Huwag kayong mamimigay ng libreng pagkain, libreng inumin, or libreng transportasyon. Pag campaign rally, bawal po yan 5 hours before at 5 hours after the rally. Pero po sa May 11 at May 12, wala na pong tinitignang period dahil bawal na po mamigay ng transportasyon, libreng pagkain, libreng inumin at anytime May 11 at May 12. Yan po ay election offense. Huwag po natin gagawin yan. Sa halalan, susulat ba namin ang pangalan ng mga kandidato? Alam niyo po, sa Pilipinas may dalawang uri ng eleksyon. Yung tinatawag natin na manual election at yung automated election. Mahalaga pa rin po ang manual election dahil sa darating na eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan, manual po ang eleksyon. Kung saan tayo mga botante, isusulat natin ang mga pangalan ng kandidato. Pero sa darating na May 12, hindi po manual ang ating eleksyon. Manual po in the sense that tayo po ang magsi-shade ng oval, pero hindi po natin kailangan isulat ang mga pangalan ng kandidato. At yung automated counting machine, siya ang magbibilang ng mga boto at itatransmit for purposes of canvassing. Yun po ang isang malaking pagkakaiba. Manual, isusulat natin ang mga pangalan at may mga pagkakataon pwedeng wrong spelling. Pero sa isang automated election, lahat po ng pangalan ng kandidato, meron pong numero yan, hindi na po tayo magkakamali dahil kailangan lang po natin i-shade at markahan yung oval sa katapat ng mga pangalan ng mga kandidato. Kung merong gagala sa gabi bago ng eleksyon at meron dalang ink at lalagyan ng ink ang aking daliri para wag lang bumoto, papayag ba ako? Huwag po kayong papayag dahil ang epekto po niyan ay kayo ay pwedeng maging liable for vote selling. Number 2, hindi na po kayo makakaboto sa May 12. Yun po ang kahulugan ng ink paglagay po sa right forefinger. Kasi ibig sabihin po kung meron na kayong ink sa inyong kamay, sa inyong daliri, ibig sabihin po ay kayo na ay nakaboto at hindi na po kayo pwedeng bumoto muli. Kaya't wag po tayong papayag na ilagyan ng ink, wag po tayong papayag na tayo ay bayaran sa ating boto
Kaya sa May 12 lang po, pagpunta nyo sa presinto, doon lang po kayo pwedeng bumoto at after you vote, doon po kayo lalagyan ng ink at hindi na po kayo pwedeng bumoto muli. One voter, one vote. Pwede ko bang kunan ng litrato yung aking balota at yung resibo? Ang ating eleksyon ay sagrado. Dapat po lihim or secret. Wala po dapat makakaalam kung sino ang inyong iboboto. Hindi po dapat alam ng kapwa botante, hindi po alam ng mga guro, nagbubuo ng electoral boards, hindi po alam dapat ng poll watchers, hindi rin po dapat alam ng Commission on Election. Ang ating eleksyon ay secret, kaya't wag na wag po nating kukunan ng litrato ang ating balota at wag din po nating kukunan ng litrato yung voter verified paper audit trail o yung tinatawag nating resibo. Maaari ko bang malaman ang resulta ng halalan sa aking presinto? Ano ba ang dokumento na nagsasaad kung sino ang mga binoto at ilan ang nakuhang boto ng mga kandidato sa isang presinto? Ang tawag natin dyan ay ang election return. No? Dalawa pong election return, for national at for local. Nakalagay po dyan lahat ng mga pangalan ng kandidato, ilan ang nakuhang boto ni X, ilan ang nakuhang boto ni Y. Ang 8th copy po ng election return, and there are 30 copies of the election returns. Yung 8 copy po, pinapaskil po yan sa labas ng eskwelahan. At kahit sino po na nasa loob ng eskwelahan, pwede pong kuhanan ng litrato, pwede pong videohan ang election return na ito. At 30 copies po, kaya mga political parties makakakuha po ng election return, sa canvassing po makakakuha, ang ating mga poll watchdogs, ang PPCRV at NAMFREL, makakakuha rin po ng kopya. Pero ordinaryong mamamayan, pwede po nating kuhanan ng litrato, ang election return na ipapaskil sa labas ng eskwelahan pagkatapos po ng transmission. Attorney, pwede ba akong maging poll watcher? Depende kung ikaw ay kwalipikado. Ano ba ang kwalifikasyon para maging poll watcher? Number 1, dapat ikaw ay registered voter ng lungsod at bayan. Number 2, marunong ka magsulat at magbasa. Number 3, wala kang kaso. Number 4, hindi mo kamag-anak yung mga membro ng electoral board, yung mga guro sa iyong presinto. At paalala lang, mga barangay officials, mga barangay tanod ay hindi po pwedeng maglingkod bilang poll watchers. Sino ba ang pwedeng magtalaga ng poll watchers? Mga kandidato. Pangalawa, mga partido politikal. Pangatlo, yung mga party list organizations. At pang-apat, yung mga citizens arm, katulad ng NAMFREL at katulad ng PPCRV. Kaya kung gusto nyong manungkulan bilang poll watcher, alamin ninyo kung kayo ay kwalipikado o hindi. At kailangan may dala kayong ID sa araw ng halalan. ID galing sa iyong kinakatawan at ID galing sa COMELEC. Kasi kung wala kang ID galing sa COMELEC, hindi ka papapasukin ng ating mga guro. Kung ayaw tanggapin ng machine ang aking balota, bibigyan ba ako ng panibagong balota? Isa lang po ang sitwasyon kung kailan ang isang botante ay bibigyan ng panibagong balota o yung tinatawag nating replacement ballot. Kasi botante ang dapat nagpapasok ng balota sa machine at ayaw siyang basahin. No? 4 po ng orientations ang pwede sa machine. Ayaw siyang basahin at wala namang kasalanan o wala namang ginagawang mali ang botante, yun lamang ang pagkakataon na bibigyan ka ng replacement ballot. Inaasahan kasi ng COMELEC na hindi naman 100% ang boboto sa ating halalan, kaya yung mga kaya't merong sapat na bilang ang hawak na balota ng ating mga teachers para sa mga ganong sitwasyon. Muli, bibigyan ka lamang ng panibago o replacement ballot after feeding the ballot for orientations. Wala kang kasalanan, bibigyan ka. Kasi kung meron kang kasalanan, halimbawa pinunit mo yung balota intentionally, hindi ka na po bibigyan ng panibagong balota. Attorney, pwede po ba akong bumoto para sa aking kamag-anak na hindi nakakakita? Meron pong 2 kategorya ng ating mga botante. Yung tinatawag nating illiterate, hindi marunong magbasa at magsulat. At yung mga botante na merong kapansanan at hindi siya makakaboto.
sa pagkakataong yun, pwede silang bumoto. Pero hindi sila ang pwedeng bumoto. Pero kasi po ang ating panuntunan, dapat po ang pagboto or suffrage is personal. Hindi po pwedeng ipagkatiwala sa iba or ibigay yung karapatan sa ibang tao. Maliban na lamang kung ikaw nga po ay illiterate or merong kapansanan, meron 3 tao ang pwedeng tumulong sa iyo. Ang tawag doon, mga assistor. Number 1, kamag-anak mo. Number 2, person of your confidence. Halimbawa, kaibigan, barkada, or kasambahay. At number 3, kahit sino dun sa mga guro na bumubuo ng electoral board ay pwede pong mag-assist. Muli, kung hindi po kayo illiterate, kung hindi po kayo may kapansanan, kayo ang dapat bumoto para sa sarili ninyo. Kung hindi ako rehistrado, pwede ba akong bumoto? Not registered, you cannot vote. Maliwanag po yan. At tapos na po ang panahon para magparehistro o mag-reactivate ng inyong voting records. Kaya pag hindi po kayo botante, hindi po kayo makakaboto. By this time, dapat po natanggap nyo na yung tinatawag nating voter information sheet. Nagsasaad po dyan kung saan kayo boboto, saan ang polling place, anong presinto, at nakasaad din po sa VIS ang mga pangalan ng lahat ng kandidato para sa lahat ng posisyon. Ang payo ko po sa inyo, meron pa pong panahon, punta po kayo sa election officer, tignan nyo po yung computerized voters list para malaman nyo po kung ang inyong pangalan ay nasa listahan. Sa araw ng halalan, magpapaskill din po ang ating mga guro sa labas ng classroom ng posted computerized voters list. Kaya para hindi na po tayo maabala, gawin na po natin to. Kung sakali man sa araw ng eleksyon, meron tayong tinatawag na Voters Assistance Desk. Pwede po kayong lumapit doon. Hanapin niyo po ang inyong pangalan para alam niyo po kung anong classroom at ano po ang inyong presinto. Maaari po ba ako magdala ng kodigo sa loob ng presinto, attorney? Alam niyo po, ito lang ang pagkakataon na pwede kayo magdala ng kodigo. Kasi alam naman natin, sa classroom, bawal po ang kopyahan. Pero maganda po, meron tayong dalang kodigo. Ano po ang nasa kodigo? Kung ano ang mga pangalan ng mga kandidato ng inyong iboboto. Dalawa po yan, gagawa kayo sulat kamay ng kodigo or pwedeng nasa inyong cellphone. At pangalawa, yung voter information sheet kung saan ito yung pinamimigay sa atin ng COMELEC, pwede nyo pong i-highlight, pwede nyo pong bilugan ang mga pangalan ng kandidato para pagdating po ng halalan, pag meron na po kayong hawak na balota, hindi po kayo magtatagal sa inyong pagboto dahil kayo po ay handa. Paalala lang po, huwag nyo pong ipamimigay ang inyong kodigo. Dahil yan po ay para sa inyo lamang kasi kung magbigay po kayo ng kodigo sa ibang tao, kung magbigay po kayo ng sample ballot sa araw ng halalan sa ibang tao, yan po ay considered campaigning at bawal na po ang campaigning sa May 11 at sa araw ng halalan. Malapit na po ang halalan. Ito ay pagkakataon nating maging bahagi ng kasaysayan para sa ating kinabukasan. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Ngayong alam na natin ang pwede at hindi pwede sa araw ng eleksyon, tayo ay mag-ingat para hindi tayo makasuhan. Maging bahagi tayo ng isang mapayapa, maayos at malayang halalan. Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa ating mga viewers na nagtatanong. Abangan ang mga susunod pa nating episodes sa Batas et al. Tungkol sa mangyayari pagkatapos ng eleksyon dito lang sa Newswatch Plus.